Narito po ang ibang balitang tinutukan ng 24 Oras Weekend. Patay ang isang lalaki sa Bulacan matapos barilin ng lalaking binebentahan niya ng cellphone. Hindi raw kasi sila nagkasundo sa presyo. Nakatutok si Bea Pinlac. Wala ng buhay ang 20 anyos na lalaking ito matapos barilin habang nakatambay sa bahay ng kaibigan niya sa Barangay Minuyan proper San Jose del Monte, Bulacan, Huwebes ng hapon. Sugatan sa pamamarilang 48 anyos niyang kaibigan at ang kapatid nito. Ayon sa pulisya, nakaalitan ng suspect ang kaibigan ng nasawing biktima nang bentahan siya nito ng cellphone. Parang binabarat po ng suspect yung cellphone na gustong bilhin sa biktima. Ayaw po nung biktima natin, itong suspect umuwi at kumuha ng baril para baril po itong mga biktima natin. Binibenta po ng 700 pero tinatawaran po nung suspect ng 300. Naaresto kinabukasan ng 21 anyos na suspect. Na-recover din ang baril na ginamit sa krimen. Ayon sa suspect, ninakaw lang niya ito sa kanyang kapitbahay. Aminado siya sa pamamaril. Parang bad trip na rin po eh. Marami pong atraso. Parang nantitrip lang po. Yung may-ari po ng cellphone. Mahaharap sa reklamong homicide, frustrated murder, frustrated homicide at illegal possession of firearms ang suspect. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Isang bus ang nang-araro ng mga barrier sa EDSA Carousel. Sabi ng driver, may iniwasan daw siyang taxi pero taliwas dyan ang kuha ng CCTV ng MMDA. Nakatutok si EJ Gomez. Matinding traffic ang sumalubong sa mga motorista sa bahagi ng Guadalupe kaninang umaga. Sumalpok at inararok ng isang pampasaherong bus ang mga barrier sa istasyon ng EDSA Carousel o busway mag-aalas 5:30 ng madaling araw. Nawasak ang kaliwang babang bahagi ng bus. Nabasag ang windshield. Nasira rin ang likurang bahagi at fire exit window ng bus. Ayon sa bus driver, kalalabas lang nila mula sa Fleet sa Pasay City at patungo sa Cubao para magsakay ng mga pasahero. May iniwasan daw na taxi. May iniwasan. Na ikabig niya bandang kaliwa yung bus. Iniwasan ko, ma'am. May nabulaga sa barrier mo. Tapos, Nabumunggo, ma'am. ano po bang ginawa ng taxi after? Dumediretso lang, ma'am. Pero sa footage na kuha mula sa CCTV ng MMDA, walang taxi. Isang bus na malayo ang pagitan ang sinusundang sasakyan ng naaksidenteng bus na mabilis ang takbo bago tumama sa mga barrier. Inararo ng bus ang 5 concrete at 2 plastic barriers. Damay rin ang isang traffic signage. Yung bus, total wreck siya, ma'am. Tapos yung driver parang bagong gising. Dahil sa nagkalat na barriers, mahigit 1 oras hindi nadaanan ng busway sa bahagi ng Guadalupe Station. Nasa 6,500 pesos ang halaga ng kada piraso ng concrete barrier, habang 4,200 pesos naman ang plastic barrier ayon sa MMDA. Pababayaran din sa truck driver ang nasirang signages. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa aksidente, kasabay ng paghahanda ng mga reklamo o parusang ipapataw sa driver at operator ng bus. Alas 7:30 nang mahila ang bus at muling nadaanan ang apektadong linya ng kalsada. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Tumaob ang isang MPV o multipurpose vehicle sa Palayan sa Tambulig, Zamboanga del Sur. Dinala sa ospital ang 8 magkakamag-anak na sakay nito, kabilang na ang driver at 4 na menor de edad. Ayon sa pulisya, papunta sila sa Osamis City nang makatulog umano ang driver kaya nawala ng kontrol at nahulog sa Palayan. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang driver at mga biktima. Sabay sa dumadalas ng ulan at baha ay ang posibleng pagdami ng mga sakit na nakukuha ngayong tag-ulan. Pero pagtitiyak ng Health Department, hindi dapat mawahala dahil tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda. Nakatutok si Katrina Son. Sa biglang buhos ng malakas na ulan, karaniwan ng kasunod ang pagbaha sa ilang kalsada. Tulad ng naranasan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila sa Magdamag. Abot baywang pa ang baha sa ilang lugar. At hindi maiwasan ng iba na lumusong sa baha. Kabilang sa mga sakit na maaring makuha sa paglusong sa baha ang leptospirosis at alipunga.
ang Barangay Rojas District sa Quezon City na madalas madaling bahain. Mas pinaigting ang pagpapaalala sa mga residente na iwasan ang paglusong sa baha. Si Princess, naranasan na raw magkaalipunga. Di na raw kinakaya ng bota ang baha na may kasamang putik. Maputik, sobrang putik, tas madumi, kahit anong bota mo po. Hindi, Pero yung iba po, nakabota na rin po. Taon-taon daw, nagkakaalipunga ang 68 taong gulang na si Teresita. Halos lahat dito ng tao nag-aalipunga pag bumabaha. Makirot, masakit. Talagang matindi ang sakit. Buti na lang daw ay may libreng gamot sa kanilang health center. Isa rin sa mga iniiwasan nilang sakit ang dengue. Kaya tulong-tulong daw ang lahat para maiwasan ito. Kapag tag-ulan, unang binabantayan namin ay dengue. Bago dumating ang mga pagbaha, meron na pong paglilinis sa mga estero, pag-spraying, kapaligiran. Karaniwang sakit tuwing tag-ulan ang waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue o wild diseases. Yung WIL, si waterborne, si influenza-like, saka si leptospirosis, wala pa kaming napansin, no, nakakaiba. Si dengue, yung aming pinakahuling tala, bagamat hindi pa siya malaki yung pagtaas, ay alam natin na nagsisimula na. Meron na tayong nakita na, kung di ako nagkakamali, 6 or 5% na increase on a week-to-week basis. Kasi alam natin tag-ulan na eh. So talagang magsisimula na yan. Base sa datos ng DOH, 6,217 ang naitalang kaso mula May 11 hanggang 24. Mas mataas ng 6% kesa sa April 27 hanggang May 10. Sabi ng DOH, hindi raw kailangan mabahala dahil tuloy-tuloy ang kanilang paghahanda. It's not alarming, Christian, dahil alam natin na ito yung panahon talaga na tumataas. No? Patuloy yung operation ng ating dengue fast lane. Kapag nakita ng doktor o ng nurse na mukha kang dengue, ano yung ibig sabihin mukhang dengue? Yung mga simptomas mo, yung pinanggalingan, mukhang kinagat ng lamok, ganyan. Ibig sabihin, yung processing time mo, bibilisan namin. Paalala rin sa publiko, prevention is always better than cure. At isang mabisang paraan para maiwasan ng sakit ang pagsisigurong malinis ang kapaligiran. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Masusulyapan na ang karakter ni Bianca Umali na si Tera at iba pang bagong sangre sa Encantadia Chronicles Sangre. Time out muna si Bianca sa pagiging sangre para makisaya sa mga Pinoy sa Japan. Narito ang aking chika. Naganap na ang propesiya sa kapusong mega series na Encantadia Chronicles Sangre. Si Akil at anak ni Danaya na si Sangre Geya. Parehong pinaslang ng mga taong gahaman sa ginto. Ang trahedya sa buhay ni Danaya, trending sa social media. Mixed emotions ang mga nakapanood. Lalo't ipinasilip na rin ang pagdating ng mga bagong sangre sa susunod na linggo. Kabilang dyan si Sangre Tera, ang magiging anak ni Danaya na ginagampanan ni Bianca Umali. Excited na raw si Bianca na lumalim na ang kwento ng telepantasya dahil hindi raw dapat palampasin ang mga mangyayari sa mga karakter. Overwhelming pa rin yung pakiramdam. Isang linggo na kaming minamahal ng mga tao. We cannot wait na mag-unfold palalo yung story para mas makita nila kung ano pa ba yung mga dapat nakabang-abang na pangyayari sa Encantadia Chronicles Sangre. Nasa Japan ngayon si Bianca para sa Pistang Pilipino 2025 sa Minasakay sa Osaka para ipagdiwang ang Philippine Independence Day doon kasama ang mga global Pinoys. Yung kasiyahan at yung pakiramdam ng kung ano ang meron tayo dito sa ating tahanan na bansa natin, ang Manila, ang Pilipinas. Yun yung excited akong dalhin. Kasama roon ni Bianca si Kera Mitena, Rian Ramos, at kapuso actor-comedian na si Kokoy De Santos. 2025 is full of surprises para kay kapuso global fashion icon Heart Evangelista. Tulad na lang ng kanyang pagiging house guest sa PBB Celebrity Collab Edition. Full support nga raw si Heart sa journey ng housemates sa bahay ni Kuya. Excited siya sa new opportunities na mag-o-open for them. And speaking of new, soon ay mapapanood na ang Season 2 ng kanyang series na Heart World.
take an authentic and exclusive look on Heart's life behind the scenes. Quick chika time mga kapuso! Mikey Quintos just earned her university degree. Sa IG, nakangiti si Mikey while wearing her black toga for her big day sa program na architecture. Definitely worth the wait ang special moment na ito sa kanyang 10 years in college. From acting to running, Sunday well spent para kina Beauty Empire lead star Barbie Fortesa at Kailin Alcantara. Pause muna sa tarayan at cheese sa takbuhan ng dalawa kasama ang kanilang running buddies.